Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay merong mga ine-explore na mga trade options na pwede nilang magawa para mapalakas yung kanilang lineup. At ang isa doon sa tinitignan nitong Magnolia ay kung makukuha nila ang serbisyo nitong si Barkley Ebonia mula dito sa TNT Tropang Giga. Dahil sa ngayon mukhang ang TNT ay willing na raw i-trade ang nasabing forward para mag-giveaway dahil mukhang meron silang kukunin na ibang player mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters o kaya naman dito sa Blackwater Bossing. Sa panig ng ng Magnolia, kung makuha nila si Barkley Ebonia, magiging malaking bagay yan para dito sa kanilang lineup dahil ito isang underrated pero very solid na role player. Hindi naman kinakailangan na puro superstars ang kunin ng Magnolia Chicken Templados para sila ay maging competitive. At ito si Barkley Ebonia ang makatutulong sa kanilang lineup. Nung ito'y naglalaro pa sa Alaska Aces, maganda rin na pinapakita nito. At sa height niya na 6'6", pwede ito na maging power forward nitong Magnolia. Kaya sa tingin ko yan ang magiging dahilan kung ba't susubukan itong kunin ni Coach Victolero. Ang isa pang advantage nitong si Ebonia, dahil ito ay bench player, ang baba ng trade value niya. Kahit second round pick lang ang ibigay ng Magnolia para dito kay Ebonia ay sapat na yan dito sa TNT Tropang Giga. Kaya masasabi natin na magiging okay ang ganitong klaseng sitwasyon para dito sa TNT. In case matuloy ang trade, makikita natin dito kung ano ang magiging desisyon ng management kung ang ibibigay ay itong si Jed Mendoza o kaya naman itong si Russell Escoto o baka nga dalawang second round pick. Sa tingin ko madaling magkasusundo ang TNT at itong Magnolia pagdating dito sa trade. At sa ngayon masasabi natin kapag napunta sa Magnolia to si Ebonia, magkakaroon sila ng additional na rugged defender at rebounder para lalong lumakas yung interior defense ng koponan. Parang naka-jackpot itong si Coach Yeng Giao dito sa mga nakuha niyang players mula dito sa PBA. Alam natin na ang lakas nitong si Felix Lemeti plus itong si Kaylan Tiongson. At yan ang dahilan ngayon kung ba't marami nagsasabi na isa ng top contender itong Governor's Cup, itong Rain or Shine. Siyempre maaga pa, maraming pwedeng mangyari. Pero ang dami nang bumilip sa laro nitong si Felix Lemeti at itong si Kaylan Tiongson. Plus nandiyan pa si Bob Belgas, si Kit Datu, itong si Luis Villegas. Ang dami ngayong mga maasahang big men nitong ROS at fit na fit sa sistema nila itong si Aaron Fuller. Kaya marami nagniwala ngayon na itong Rain or Shine Elasto Painters baka ito na ang magandang tsansa nila para sila ay manalo ng kampyonato. Medyo matagal-tagal na yan na nangyari na isang independent team ay nanalo at mukhang ito na raw ang chance ng Rain or Shine. Siyempre, masyadong maaga pa, very early pa para pag-usapan yung kampyonato. Pero, at least maganda naging simula nitong ROS. Tandaan natin yung mga huling conferences na nagiging problema ng ROS. Palagi silang sunod-sunod ng talo sa umpisa at napipilitang humabol sa bandang huli. Pero ngayon mukhang baligtad na at maganda na yung start nitong ROS at nagiging okay yung kanilang laro. Kaya marami nagsasabi na panahon na talaga to para dito sa Rain or Shine Elasto Painters na gumawa ng paraan para sila ay makapag-advance na dito sa finals. Kung titignan daw kasi yung lineup naman, comparable na dito sa mga powerhouse teams itong Rain or Shine, kaya wala nang excuse para sila ay hindi makaabot dyan. Ito nga abangan natin ngayon dito sa ROS dahil masasabi natin na itong Rain or Shine Elasto Painters talaga ay magiging isa doon sa mga teams na pwede na lumaban at pagdating dito sa championship maganda at malaki ang tsansa na ito'y matutuloy. Kaya abangan natin kung ano magiging desisyon nitong ROS sa ngayon.